ino-monitor ng Oversight Committee yung paggastos ng gobyerno, lalo na ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sapat na ba yun yung magkaroon sila ng regular reporting or dapat yung personal na puntahan yung mga proyekto na implement nila? I don't know kung paano, anong plano dyan ni Sec Win at saka sa House sa APRO or ni Senate President Tito Soto and Speaker Bojidi kung ano ang gagawin, paano i-implement itong sinasabing oversight. Siguro naman kung ako tatanungin, hindi lang ako magre-rely dun sa report ng secretary, ng mga director. Kailangan siguro talaga may tao tayo on the ground na i-check yung random. Isang proyekto talaga ginagawa. Kasi nakita naman natin, nagtatakipan, di ba? Yung RD, tinatakpan ng yung DE, di ba? May kasabwat yung RD, yung DE, pati secretary pa, di ba? So, kailangan siguro, masiguro, magpapadala tayo ng tao, Senate, sa Congress, doon sa mga lugar na randomly. Piliilan natin. Baka ito, kung talagang doon napupunta yung pera, may project talaga na ganito. Pero may ilang kongresista na kumo-question paano daw magiging credible yung monitoring ng Oversight Committee considering na yung mga miyembro na senador at kongresista ay meron din yung mga ipinasok na mga proyekto or mga in-endorse na projects under 2026 budget. I don't know. Kaya ako, wala naman ako pinasok ng mga projects. So, that's one of the questions nga yung sinasabi. Legit din naman yung sinasabi nila, yung katanungan nila, yung agam-agam nila na paano na lang, baka mamaya pagtatakpan lang. Kaya nga, maganda, pareho di ba? Joint nga yun di ba? Na mag-imbestiga, na sumama, report, parehong bibigyan ng report. Ano? Ayusin lang nila yung nagkakagulo sila sa likod. Ay, hindi ba na-check kanina bago tayo nag-start? Huwag kayo maingay. Yung cable ng TV5 na saksak sa ABS. Oy, Oh. Oy, teka, okay na ba kayo? May problema pa? Wala pala kami. Ito yung may problema Sinasagap lahat nito. Hindi akin yan. Ay, hindi pala. Sir, pakitapon nga. Oy, okay na ba kayo? Okay. Okay na? Ayan na Maingay So, hindi na tayo babalik sa una at diretso na. Okay na? Okay. Pagpalitin yung mic ni Ma'am Shelly sa kanya. Kuya dyan. Ma'am, sinasabi ko niya. Sir, bilang naging miyembro ng BICAM panel, kumbinsido ka ba na pork-free yung inyong naaprubahan? Kasi according to Senator Amy Marcos, may pork at giniling nga daw yung pork para maitago. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya, pero as far as I know, bilang vice chair ng BICAM, at talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Pero ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram, medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin ilagay sa mga unprogram, di ba? Unprogram is like kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Kung walang pera, huwag mo popondohan, di ba? Nangyari nga, nakaraang taon, di ba, nilipat yung mga may pondo sa unprogram, yung mga unprogram, inakyatid sa program, parang magic. Yun ang kaba ng mga tao, baka maulit muli na gano'n ang mangyayari. Pero binitin ho ni Presidente yung 9 items dun sa program appropriations. Sangayon ako doon. I mean, di ba, I said na tama lang na binito ni Presidente yung 92 something billion worth na unprogram. Kasi, Ms. Ellie, kung titignan natin, walang iniwan po yan sa isang pamilya, di ba? Yung unprogram is like yung mga plano ninyo. Kung may pera excess, kunwari, bakasyon, magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? Gusto pumunta ng Boracay, tamang-tama lang yung sweldo mo, di ba? Wala ka na para sa bakasyon. Bakit ka itatabi lang natin ito para pang Boracay? Saan ka kukuha? Mangungutang ka. Which, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, Miss Ellie, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga saan program na sinasabi pag nagkapondo? Lagi nga wala tayong pondo Lagi nga deficit tayo Hindi natin nami-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan.
Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget, nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, Kaya para kung ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program na yan. Kasi we don't have the money for it di ba? Why do you still have to put it under program? Mangungutang tayo para mapondohan yun. So, sir, including yung foreign assisted projects. Pag foreign assisted, it's okay. Kasi foreign assisted, may joint venture, may pondo sila nilalagay doon, di ba? Pero yung may mga program doon na wala talaga, hindi foreign assisted na mga major programs, projects naman, pero wala naman tayong pondo. Pag meron lang pondo, bakit pa? Pag meron. So saan ka tayo kuha? Mangungutang. Yan naman. Wala kang iniwan yon sa isang pamilya, wala kang budget, okay? Wala kang pera para dito, itatabi lang natin dito kasi pag nagkapera tayo, wala nga Every year short tayo, deficit tayo sa tax targets natin, customs, BIR, taon-taon yan. Kaya nga sabi nga ng ibang experts, ang problema kasi dito, Senator Tulfo, gastos tayo ng gastos. Ang income natin, ganito lang, X amount, pero sobra yung expenses natin. Walang iniwan na sa isang pamilya. Example, isang pamilya, 25,000 ang sweldo ng lalaki. Another 25 sa babae, 50,000. Pero expenses, 100,000. Di ba? 50,000 lang. Ganun lang yung kasimple. Simple arithmetic Di ba? So why will you overspend when you're only making 50,000? Kayo mag-asawa. Then yung expenses you 100. Kasi magpapalagay ka ng security, kasi maraming magnanakaw, kasi kailangan mo, bakit hindi mo unahin yung education? That's what we did sa budget ngayon. Inuna natin yung education. Pero medyo may dalawang isip ako, bakit mas pataas na naman yung public works, di ba? Sana sinunod na lang yung health. Siguro pangatlo, pang-apat na lang yung public works. Alam ko, it creates jobs, di ba? Pero at this very moment, may problema nga tayo, may question tayo di ba? Yung expenses dahil doon nakita natin na inabuso yung pondo para sa mga infrastructures, di ba? So, sir, conforme kayo dun sa mga nagpaplano na questionin pa rin yung legality ng unprogrammed appropriations kahit marami na ibinito si Presidente? Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogram pa, di ba? Kung wala naman tayong pera para doon. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para doon sa posibleng isulong na naman ang panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na ganun. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Pero sa tingin niyo, wala naman kayo nakita na inilagay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng Executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF? That I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed.
Tinaasan po natin, I agreed na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when we went to Cebu, sunod-sunod po, earthquake and then typhoon. I called up Secretary Rex Gatchalian, ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the Secretary then, Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIX. Sabi ni Secretary, sunod-sunod kasi yun wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency, kagaya ng sunod-sunod na mga typhoon, earthquake. Sa MAIFIP naman, MAIFIP, napag-usapan namin yun kasi dati, hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi, libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals. Madaling sabihin libre na DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Anong next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno. Mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan ng operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo. Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat na ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public. Kaya, tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure ginawa natin, inalista natin na hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD. Hindi na siya mismo aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na pwede ka nang dumiretso sa DSWD or tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang gagawin ngayon. Nasisilip yung dumobleng budget ng farm-to-market roads na sinasabing posibleng maging farm-to-pocket roads upon the discretion of the legislators. Bakit po kayo pumayag na ganun kataas yung farm-to-market roads? May mga sinasabi kasi ang nangyari doon yata sa farm-to-market roads dahil may mga items or projects na hindi na-implement last year. Okay? So, i-implement pa lang siya this year. Tapos yung isa, yung farm-to-market roads ay hindi na dadaan sa DPWH. Okay? It will be upon implementation by the Department of Agriculture and then local government units. Sir, isa na lang. Yung anti-EPAL provision, sir, gaano po ito ka-importante para maging corruption-free yung 2026 budget and to make sure walang intervention during cash aid distribution? Yun nga, yung isa pang sinasabi natin dyan, ako for one, ayoko na may politiko doon. Kahit before when I was in Congress, I'm invited na pumunta ka dito kung may distribution ng AIX. I hate it because di mo naman pera yun pera ng taong bayan. It's your money. It's our money. Bakit kailangan nandoon si congressman? Bakit kailangan nandoon si senator? No, it's not our money. Bakit pa? Kung pera mo yun out of your pocket, sige, pamigay ka parang yung mga mayayaman dyan. Pero kagaya niyan yung mga ayuda na yan, government people's money yan. Bakit ka nandyan, di ba? You're not supposed to be there. Pero kailangan kasi yun, sir, ilagay nyo sa budget law every year. Tingin nyo ba dapat magkaroon ng specific law talaga na anti-EPAL sa mga, Dapat talaga. Hindi lang yung ganito na removal of politicians sa distribution of aid. Siguro nga. Good thing you pointed it out. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na
talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko when I was still a journalist. I really thought na pag-ayuda, tatawag ka lang, kagaya ng ginagawa namin, sa radio pa ako. We asked the secretary, baka pwede ito, hindi makalabas ng ospital. Then the secretary will send his people para bayaran yung mga bill or mga AIC. Sir, binagyo po itong ganito. Yan ko naramdaman when I became the secretary of DSWD. Hindi mo naman kailangan politiko. Tatawag lang yung politiko. Then yung DSWD, magpapadala siya ng tao. Sila yung mag-distribute. Di ba? Bakit mo bibigyan yung politiko ng AIC? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't, di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD. Ngayon, kung ayaw siya bigyan, then that's the time, lumapit siya sa politiko. Sir, ayaw akong bigyan ng DSWD natin dito sa bayan natin. O ayaw akong bigyan ng GL para doon sa mailabas ko yung pamilya ko. Then that's the time siguro na the politician will intervene. Sir, Senator Miriam, noon may ifinal na anti-EPAL bill pero mukhang hindi nakapasa. Do you think susuportahan niya ng mga kapwa niyo legislator considering na minsan yung mga ayuda na yan nagagamit nila para maisulong yung kanilang mga political interest? Hindi, dapat talaga matapos na ito eh. Kasi yan na nga, sigaw ng taong bayan, hindi mo naman pera yan. Tsaka nakakahiya, di ba? Bakit mo angkinin, ikaw pa namimigay, ikaw pa mag-aabot ng 5,000 na AIX, ikaw pa magbibigay ng GL mismo, hindi mo naman pera yun. By the way, ito pong may nakafile na po kami na AIX bill sa Senate ngayon. We will just include this anti-EPAL. Another bill yun? O Pwede isama naman na lang isama, doon? I-incorporate na lang? Yung assistance for individual in crisis situation. Na, Okay. under that bill, sir, ano na? I-institutionalize siya. Pangalawa, na bawal ka nga, mamili. Marami siyang mga under doon sa bill na yon. Bawal ka mamili. Pag namili ka, mayroon kang pananagutan. Lahat yon doon sa kwan. We just have to review it kasi we filed it several months ago eh. So, i-amend nyo, sir, yan para i-incorporate na yung anti-EPAL? I-incorporate na lang. Okay. Dapat siguro, ika nga, matanggal na sa serbisyo, ganun na lang siguro. Kasi hindi paulit-ulit. Biro mo, panahon pa ni Senator Miriam, nag-file na siya pero patuloy pa rin. At least nabawas-bawasan nga, di ba? Dati, nung bago lumabas si Senator Miriam, pati mga pangalan ng mga politiko doon sa classroom, mga building, hindi na nahiya, di ba? Bakit mo papangalanin yung classroom dahil pondo mo o dahil ikaw ang naghanap ng pondo? Why will you name that classroom under your name or your father's name? Hindi mo naman pera yun. Kung pera mo, then that's time, ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Senator blah, 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 o Senator Erwin Tulfo, pera ko yun. Pero kung pera ng taong bayan, wala kang karapatan na ilagay. Ilagay mo yung pangalan siguro ng mas maganda, matutuwa pa Pilipino. Filipino Public School, Elementary School, or Philippines Public Elementary School, or Kawayan Public School, or Batangas Public School. Ba't mo ilalagay yung pangalan mo? Marami hong ganun eh. Mabuti nga nag-file po si Senator Miriam na mga nabawasan na putol. Ultimo mga fence, mga bakod, may mga pangalan, may mga initials na mga apelido ko, hindi ba naman mga luko-luko? Hindi naman ninyo pera yun. Hindi po pera ng politiko yun. You do not have the right. Saka nakakasuka. Diba? Ako, I can see that because I was a journalist, binabanatan ko dati yan. Ba't ka maglalagay ng pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo, yan, Corazon Aquino, okay yan, dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino, okay yan. O, pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito, so tinamaan ka ng lintik. Bakit mo ilalagay yung pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. So, sir, ang penalty immediately tanggal sa pwesto o may suspension muna? May suspindihin ka muna habang iniimbestigahan ka. Siguro, that's the part to stop this once and for all. Paulit-ulit ilang taon na ito eh. Okay, Victoria?
Hi, Sir. Victoria po of ABS-CBN. Sir, dun sa unprogrammed appropriations, you said agree kayo doon sa mga tatakbo sa Supreme Court to question it. Will you do so as well, sir? Pupunta ba kayo sa Supreme Court to I question? won't. I'll just let them, okay? Pero yung agree, yeah, I agree. Sige, di mag-file sila. Karapatan ho nila yon. Kung may nakikita silang hindi maganda, hindi tama, then let the Supreme Court decide. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, personally po, when I signed that, tinitignan ko ho yung unprogrammed with heavy hearts, I signed it. Siyempre, I signed it dahil miyembro ako ng majority, vice chairman ako. Kala nga ba naman ko kontra ako doon? Pero my punto ko lang, my point is, it's very simple, di ba? Why will you have unprogrammed projects? Wala ka nga pera. Ba't mo ilalagay? Tama yun eh. Matutokso ka eh. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera, di ba? Like I said, let's go back to my example. We're one family. Father, mother, okay? Ito para sa edukasyon. Binabudget na ng tatay na. Ito para sa tuition ng ni Bunso. Ito para sa kuryente natin. Ito sa pagkain. Unahin mo ito para sa pag-hospitalization. Eh, bakasyon natin, sabi ng panganay, bakasyon sa Boracay, wala tayong pambakasyon. Yan parang ganun yung ang program eh. Hindi siya kailangan eh. Not needed. Parang yung sinasabing, yung ang program is a want, it's not a need. Ika nga. There's a difference between want and need. We need this, kaya kailangan natin pondohan ito. Pero yung ang program, tingin ko parang want lang yan. So want. Why will you put that? Kung ako tatanungin ko, ako lang masusunod. Alisin ko yung ang program na yan eh. I will. You will push for that, sir, na zero UA sa 2010. Siguro sa next 2027. budget, I will talk to the chairman, our chairman. Pag-usapan ho natin. Kasi ayaw na nga ng mga tao, di ba? Because dyan ang galing, dyan nakita yung kalukuhan sa mga program na yan, program na yan, di ba? Sir, doon lang po sa Joint Congressional Oversight, if ever you become a member, sir, ano yung mga gusto nyong tingnan in particular? Agencies, projects? Just don't rely sa report ng agencies kasi may sabwatan, di ba? May collusion. Yung secretary, sasabihin niya, nag-rely lang siya doon sa report ng kanyang regional director. Si regional director, di nakita naman sa DPWH, di ba? Nagsabwatan sila. Bakit hindi ka magpadala ng tao? Tayo dito sa Senate, yung mga tao natin, di ba? Padala ka ng tao doon, inspeksyonin. Ito, malaki-laking halaga, ika nga big ticket item. Pupuntahan mo ka doon kung ginagawa talaga ito. Di ba? Huwag ka lang mag-rely. Huwag lang siguro tayo mag-rely sa mga... minsan kasabwat pa nga nila. Kita naman natin sa Blue River, kasabwat pa nila yung COA. So ano kung mangyayari? Kailangan mo talaga siguro, hindi naman lahat ng project puntahan natin, pero we have to choose, di ba? Parang random, Sally. O punta ko sa Zamboanga, malaking tulay daw ito. Ginagawa ba ito? O ito, may maliit na farm to market, tignan ko rin ito. Kailangan we have to check really, we have to have people on the ground mula dito sa oversight. Hindi lang tayo magre-rely sa report ni Secretary kasi nangyari na nakita ninyo. Sinabi ng Secretary DPWS kasi nagsabi ito yung report sa akin ng USEC ko. Si USEC report ng DE ko nagsabwatan na pala. Mas maganda kung magpadala tayo ng tao, di ba? Pero sir, yun yung dapat maging priority na bantayan ng mga infra projects, yung bang national irrigation, farm to market road, flood control, alin sa tingin niyo ang dapat maging priority sa lahat yan. Lahat yan. Yung lalo sa DPWH kasi diyan talaga mainit, diyan nakita natin yung corruption. Tapos sumunod yung sa irrigation. May mga na-discover pa kami na ang tagal-tagal na irrigation project doon na lang sa lalawigan namin sa Baganga, Davao Oriental. Hindi na natapos yung for several years now. Sagot ng irrigation ng NIA, wala raw pondo. Taon-taon naman may pondo, di ba? So kailangan siguro talaga nating yung makita natin, huwag lang tayo mag-rely sa report. Okay, before Amor, so sir, malakas naman yung inyong kumpiyansa na under 2026 budget, talagang ito yung mapapakinabangan na at may iwasan na yung corruption. To tell you honestly, as a journalist, You're not sure? sure, kasi my instincts tell me na gagawa ng paraan. May mga gagawa ng paraan eh. Di ba? You cannot stop corruption immediately.
Because it's nasa system na yun eh. At least Para ma-minimize under... Exactly, para pong cancer. Diba? Nakaspread out. Kung sabihin, inom ka ng isang gamot, 2 pill, isang chemotherapy, tapos na kagad, patay na. Diba? Siguro dahan-dahan, it will take years. Kailangan dapat sunod-sunod. Tapos yung Masustain. inumpisahan ng administration, yung susunod administration, ma-sustain niya. The problem with our government, pag iba na yung nakaupo, hindi na susundin yung ginawa, inumpisahan nung una. Alam naman natin lahat yan eh. Lalo sa local government, pinatayo itong stadium na ito. Kasi pangalan ni Mayor yan, ikalaban ko yan. Sa kanya yung credit. Ganun nangyayari. Sasabihin, credit ni Kwan yan, credit ni BBM yan, kaya hindi ko gagawin. Ba't ko gagawin yan, suporta yan, iba na lang sa akin. So, walang continuity because of that attitude. Makikredit yan sa BBM administration, makikredit yan sa Duterte administration, makikredit yan sa Aquino administration. Wala bang continuity? Yun yung sinasabi yun natin, yun ang observation ko. Kahit kayo, as journalist, alam naman ho ninyo yan, di ba? Yun ang problema dito sa gobyerno natin. Okay, Amor. Po yung sa unprogrammed. Sir, during the BICAM po ba, paano yung naging takbo ng discussions on unprogrammed? Inoppose nyo rin po ba siya during BICAM? And ano po yung nangyari, bakit na-retain pa rin yung much of the unprogrammed funds? Yung isa sa mga, kaya nga nagkaroon ng, di ba, ilang araw na hindi nag-meet yung BICAM, ilang oras na antala na pinag-uusapan, nagkakaroon ng hagil, baka pwede kasi they're saying sa Congress, kailangan ito pag nagkaroon tayo ng pondo. The point is, I was telling our chairman, sabi ko, wala nga tayong pondo diyan na chair. Sabi ko, bakit natin mapayagan yan, di ba? So, pero sinasabi nila, pag nagkaroon nga tayo ng pondo, kasi who knows, baka may mga ganito, may mga excess, may mga excess na income. Kung may mga excess ka na income, itago mo na lang siguro. Tapos talaga yung doon sa mga, pero wala pang ganun eh. Wala naman talaga tayong excess na income kasi puro deficit eh. Where will you get the excess income? Di ba, aminado naman ng DOF, lagi tayong deficit. Meron tayong deficit. Sa tax target natin kulang lagi. Kulang. Hindi naman tayo umaabot yung 6.793 trillion na budget na yan. Hindi naman na-collect yan this year. You do your research. Hindi naman na-collect yan. Dapat, 6.793, dapat yun ang na-collect natin, 6.793. Wala nga eh. Aminado pa hindi pinapangutang pa natin. Diba? So, we have a problem here, ladies and gentlemen. Why will you spend so much, yung income mo kakarampot, then yung expenses mo sobra-sobra. Bad economics, di ba? That's what I'm saying. Yung unprogram na yan, pag nagkapondo, paano ka nga? Yun hindi medyo na-explain sa akin. Paano? That's what I was questioning during kaya pag nagkaroon ng break, di ba? Ang tagal. Nagtataka din kayo. Bakit ang tagal yung nangyayari? Ilang araw, mayroon pa nga 2 araw na hindi nag-meet yung BICAM dahil di magkasundo eh. Kasi isa nga doon, dyan sa program na yan, and I was asking them, why do we have, kasi baka may kikitain. Wala nga, di ba, nangungutang tayo. Saan tayo kukuha? Sir, to clarify, yung House BICAM contingent yung nagpupush nung unprogrammed? Parang gano'n. They're saying na kailangan natin na ilagay. Tapos meron din naman kami sa Senate na mga unprogrammed. Ibig sabihin, hindi sila talaga a priority. Pag hindi priority po yung programa, yung proyekto, doon ilalagay sa unprogram. Di po ba? Pag may excess na, ibig sabihin, hindi siya prioridad eh. Di ba? Kahit tayo din, di ba? Pag sweldo natin, meron tayong yung may mga itinatabi muna para inililista natin. Pag magkapera, pag may nagbigay sa atin, pag nakautang tayo, doon natin ilalagay. Tsaka natin mapopondohan yung itinabi natin. Kasi when I was a journalist, I was like that. Gusto ko bumili ng motor, may pambayad ako ng kotse, gusto ko bumili ng extra ng motor. Nagtatabi ako dahan-dahan, pero kung walang pantabi, bakit ko bibilhin yun? Di ba? Hindi mo kaya. And sir, may information na po ba if you will be part of the Joint Congressional Oversight Committee? Napag-usapan na po ba ninyo? Kasi ang proposal po ni Senator Win, mga vice chair daw po ulit yung members. Ay, salamat sa Diyos kung ako'y kasama dyan. And I will really push na kailangan makita namin with our own eyes yung proyekto na yun. Hindi naman lahat kasi dami nun.
pero yung parang randomly. Malaking proyekto, maliit na proyekto, farm to market route, irrigation project, para makita natin, di ba? Okay. Okay, anyway, sir, as Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee, may basihan po ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos na pagdating daw sa pag-iimbestiga kapag ka ang pinag-uusapan na ay information or evidence against former Speaker Romualdez at iba pang mas mataas sa kanya, parang yung mga minority pinagbabawalan o pinipigilan? Saan po yun? Sa hearing daw ho ng Blue Ribbon Committee. Sa... Meron bang ganong observation o may ganun bang policy kayo Hindi nga na... nagmi-meet yung minority at saka majority. Wala nga kaming mga caucus, di ba? So, paano sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. Hindi naman siya nakikiusap. Alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Ewan ko lang kung personal na tinatawagin ni Senator Ping, isa-isa sila. Pero ako, wala naman ako. Dahil member din ako. Tapos yung mga ilang kilala ko na nakaupo doon, hindi naman sila tinatawagan. So wala kayong observe na may ganun na nangyayari na napipigilan daw yung minority kapag ang i-discuss na yung mga information or evidence against na naglilink kay Speaker Romualdez o iba pang mas mataas. Si Senator Amy lang tanungin niyo. Sabihin niyo, ma'am, sino ba yung mga pinagsabihan? Sino bang nakausap ng mga minority na yan? At sa tingin nyo, hindi yung gagawin ni Senator Ping Lacson Oo bilang naman. chairman ng Blue Hindi Ribbon? mo kabisado, Senator Ping, ito masuplado yung tao eh. Pero sir, magkakaroon pa ba ng panibagong hearing at sa tingin nyo, next hearing, dapat tutukan yung Cabral files? That, I don't know, kailangan pag-usapan siguro ng Blue Ribbon kasi may mga nandiyan pa na tinatapos namin. Actually, yung sa itong sa flood BIR. control, Flood. magagawin ng committee report. Tapos meron pa yung sa BIR ngayon. So, sunod-sunod. I don't know kung anong plano, Senator Ping. I think magmi-meet kami before the opening ulit na session. Considering na lumabas yung Cabral files, sa tingin nyo, may basihan para yun ay tutukan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Siguro, reviewin siguro, tignan. Kasi sinasabi yung Cabral files, ang sinasabi ng DPWH, hindi yan official kasi wala naman daw kuan. Ang sinasabi naman ng congressman, hindi, binigay ko ito, nakuha ito. May nagsasabi naman, inisnatch niya raw yun. So, sa korte kasi pag titignan ng korte yung ebidensya, how did you acquire those evidence, di ba? Pero tayo, mga media, meron tayong way of acquiring our evidence, di ba? So for now, sir, ngayong bagong taon na magre-resume yung session on January 26, wala pa hong napag-uusapan kung magkakaroon at kailan ang panibagong hearing ng Blue Ribbon about the flood control anomalies? Very soon yata, immediately after, baka a week after Resumption. this January, baka magkaroon ng kuwan. Kasi minamadali na rin dahil nandyan na yung sa BIR, baka magpatong-patong na. Meron pa itong Cabral files. Ewan ko kung iimbestigahan namin yung Cabral files na yan. And then before may answer, so sa tingin nyo din, sir, lame duck na daw yung Independent Commission for Infrastructure at dapat na itong i-abolish? Wala pa namang instruction actually ang Malacanang. Pero kung ako tatanungin mo, di ba yun lang ang purpose talaga nila, di ba? Kaya nga nag-file din tayo ng bill na meron talagang komisyon na independent body to investigate mga anomalies na ganito, di ba? Hindi lang ika nga sa DPWH kundi lahat ng mga government spendings. Sangayon ho ako doon na magkaroon ng batas tayo na gano'n. Pero yung ICF, pag to my understanding, kaya po itinatag ito para mag-imbestiga po dito sa flood control. Kung na-file naman po lahat na ng kaso, nasa ombudsman na po, nasa DOJ, ano pa ho saysay? Okay, Mayan. Pero so narinig nyo yung kay Senator Amy na may mga next week daw kakasuhan ng ilang senador? Tawagan ko si Senator Amy kung saan niya nakuha yun. At bubulong ko sa inyo. Sabihin ko, ito yung mga aarestuhin, ito yung mga kakasuhan. Tatawa, ito yung promise. Iti-text ko, tapos text kita. Kati kayo. Sir, has something to do also with ICI. Sir, yun nga, sabi Senator Ivy din, madidisband na siya given that there are only 3 officials remaining, no, marami nang nag-resign. You think dapat na ba siyang i-close
o magpatuloy po yung ICI, and if magpapatuloy, dapat bang mag-rehire sila since ang dami ng nalagas? Siguro, kung akong tatanungin mo, well, executive, under sa executive, pero kung ako, my opinion, di ko kumuha sila ng mga additional na tao, yung mga nag-resign. Pero ang pagkaintindi talaga namin, lalo na ako, tinatag yan para ikaw mag-imbestiga dito sa flood control na ito, anomaly. Kasi nagmamadali nga din yung executive dati, di ba? Na kailangan. So nakuha naman nila. Tapos kami din, we're winding down kasi bibigay namin sa ICI o sa ombudsman yung mga natuklasan namin dito sa Blue Ribbon. So I believe, kung may mga kailangan pa imbestigan, why not? Di ba? Bakit sige, tumuloy lang kayo. Why don't you do that? That's your mission di ba? To unearth, to investigate yung mga anomalya dyan sa flood control. Marami pa, ilang bilyon niyang nawala na pondo, di ba? Tsaka hindi pa lahat naman talaga nakakasuhan. So you still see their significance, sir? Yes. No. Sir, hindi ka ba disappointed? Kasi parang may mga binigay na deadline si Presidente, pati si Ombudsman Remulla na, di ba, before Christmas, before December 15, meron na mga big fish na mga kasuhan o understandable na hindi nila na-meet yung deadline? I wish I can answer that. Pero the problem is, hindi ko alam kung ano nangyari. Well, everybody was waiting, di ba? Yung announcement ng Pangulo, announcement ng Ombudsman. Siguro, meron lang silang tinatapos kasi, di ba, after all, the President said, kailangan airtight daw yung mga kaso para ika nga hindi basta-basta ma-dismiss. And I think that's the reason why, kaya nagkaroon ng delay siguro, kailangan nila talaga ng mga airtight na mga kaso, ng mga ebidensya. Pero sir, what should be done? Kasi kaya daw marami nag-resign, kulang sa pondo, abono pa daw yung ibang officials sa ICI. I see. That I don't know. I mean, it's under the executive department. Mahirap naman panghimasukan yan. Mahirap naman manduhan ng Pangulo at sabihin na ponduhan mo yan or what have you. Baka naman talagang there's something else. Sir, about your proposed bill na ibalik o ibaba na sa 10% yung value-added tax, ibig sabihin, yung IVAT, i-abolish na. Hindi naman. Ano? What I'm just saying is bawasan lang po natin. Malaki na rin ho yun, 2% na yun. Kasi actually, tayo lang po yan, tsaka Indonesia may pinakamataas na VAT. Third world na nga po tayo, tapos napakataas pa ho. So, hirap yung taong bayan. Di ba? So, suggestion ko, baka pwede naman bawasan natin. Pero isang salient point ng batas natin, ng bill natin is, pag nakita ng Presidente talaga hindi kaya, pwede niya ibalik ulit. Diba? I-suspend muna yung 10%, yung ibalik sa 12%. Yun ang punto natin. Pero, nakausap kami ni Secretary Go. Ang sinasabi ni Secretary Go, sabi niya siguro, Sen, magandang gawin natin dyan. Pwede yata yan, pero kailangan natin magbawas tayo ng mga expenses natin. Sabi ko, which part of the expenses? Anong kuan? The infrastructure, security? Sabi niya, depende sa executive yan kung ano. Kaya nga gusto ko sana, pag-usapan namin sa Senate ito, ano ba kung babawasan natin itong 2% na ito, ano ang gagawin natin? Paano natin? Kasi sabi ng Secretary Ralph Recto, ngayon pa lang nga, 12% utang na tayo ng utang. Kaya nga gagawin natin, ano nga gagawin natin pag binawasan natin para makaluwag-luwag naman ang taong bayan dahil naghihikahos na, hindi nakakayanin, di ba? So magkano ba yung magiging foregone revenue kapag ibinaba from 12 to 10% ang VAT? Actually, May estimate kayo? may computations kami. Well, we just have to look into that. Pero doon sa, medyo malaki-laki. Parang sabi sa isang family daw, parang mga 7,000 masasave ng isang family sa VAT. Pero yung sinasabi na ba, kung masisave, lalakas naman yung purchasing power ng bawat pamilya, babalik din yun sa government, di ba sir? Dahil mamimili sila ng mga Yun ang nakikita Na may namin. VAT din. Yun ang nakikita namin That's what I am saying. Pero sinasabi naman ng mga economists natin, economic experts natin, hindi kasi pag binawasan mo yan, income na yan, guaranteed na income yan. Pag tinanggalan mo yan, liliit na naman yung income natin. Then, marami tayong deficit na naman sa tax target natin. Pero sabi naman ni Secretary ng Finance, siguro, Sen, kaya gusto nating pag-usapan ito sa Senate. We filed that bill, di ba? May hearing tayo. What can we do? Kasi, yung sigaw ng taong bayan, bayad kami ng bayad ng tax kung saan-saan lang napupunta yung pera namin. Useless, di ba? Huwag na tayo magbayad ng tax, di ba? Sinasabi. Sa tayo naman, hindi imposible yun. Hindi tayo magsusurvive. Bawasan natin para magkaroon naman ng reprieve yung mga tao. Sige, hindi na natin maibabalik yung nanakaw sa kanila.
At least dito naman siguro, bawasan na lang natin yung tax na binabayad nila. Para magkaroon sila ng free. Alam naman natin wala mga refund. Sa Estados Unidos, may mga refund yung mga tao. Dito sa atin, na-refundan ka na ba? Yung sobrang tax na binayad mo, wala. Hindi mo naman nararamdaman. Sir, yung bang sa IVAT, walang sunset provision kasi ginamit lang yun dahil during the time meron tayong financial crisis, di ba? Kaya ginawang from 10 to 12. Yeah, yun ang- walang sunset provision doon. I'm not so sure. I have yes, to look into that still. I'm still new. This, titignan ho namin. We will research that kung meron. Pero palagay ko, parang wala dahil tuloy-tuloy. So may chance. Marami tayong mga batas, Miss Ellie, na ginawa kasi nagmamadali, parang panakip butas. Unfortunately, nangyayari ho ito. Hindi ko na babanggitin. Marami, may mga sa social, kagaya po yung sa kuan, 4-piece na yan. Kasi marami naghihikaos talaga na taong bayan under Gloria administration. Kaya itinatag yung 4-piece na yan. Dapat pansamantala lang yan. Pero ngayon, institutionalized na yung 4-piece na yan. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Marami tayong batas. Isa pang batas, yung sa all the regulation law. Di ba? Na pababaan, kasi magpapababaan yung mga kumpanya ng langis. Ano nangyari? Nagpataasan to yung mga kumpanya ng langis, di ba? Ng presyo ng langis. Ang kawawa ang taong bayan. It's always the people, yung taong bayan ang kawawa. So sir, sa tingin nyo, considering yung communication nyo sa mga economic manager na Malacanang, may chance kaya na ma-approve at hindi ibito ni Presidente sakaling ma-aprobahan sa Congress itong inyong panukalang batas na ibaba? Yung mga Secretary ng Finance, they're representative ng Pangulo yun. So, kailangan siguro pag nag-hearing sukan, mabibigyan niyan tayo ng idea kung ano ba talaga. Anyway, sir, bukas ay pista ng Nazareno. I heard, deboto ba kayo ng... Po, for the past 18 years. So, umaakyat ho kayo dun Ay, sa... hindi na ako tayo aakyat. Mahirap naman yun. Baka masagasaan tayo, mahulog. Dati nung reporter pa lang ako, I do. Ngayon, sasama na lang tayo sa prosesyon. Sir, ba't naging deboto kayo ng Black Nazarene? Meron bang something sa buhay nyo na... I have a daughter who was 3 years old before and she's 21 now. May Hirschsprung disease. Nahihirapan siya, yung bowel movement niya. She was 3 years old. Makita lang na hindi iyak ng iyak. So what I did was I went to somebody told me na pumunta ka sa Nazareno kasi may mga miracles dyan. So I did. I went there and I said like, pagpagalingin mo itong anak ko, I will be a devotee. So the day before ng surgery niya, winiwheel na siya doon sa surgery room. Nakita nung doctor yung surgeon. Yung isang fellow niya or kaklase niya yata from another hospital. Sabi nung kasi ito, Hirschsprung. O ilang taon? 3 years old. Sabi gano'n. Sabi, doktor, ba't kailang operahan? Eh kasi nga, hindi, na-outgrown niya yan eh. Kasi Hirschsprung pala, yung doble yung loop ng bituka mo. Kaya matagal mag-move ng bowel. So may Hindi maliit kaya- at malaki. May extra na loop. Eh, sabi ng doktor na dumaan, hindi, kasi lalakihan yan eh. Pag lumaki na, Lalaki stretch din din siya. yan. Hindi naman yung dodoble na naman yung loop. May stretch So, lang. hindi natuloy yung surgery? Hindi na natuloy. Yan, okay naman na yung bata after so many years. So, parang answered prayer sa tingin nyo? It is. And then there's a lot more answered prayers. So kaya nga dumadami yung deboto every year. Tanungin mo yung mga namamanata, nagdedeboto because every year. Yung iba naman dyan, sumasama. Ako na lang, I keep on thanking God for where I am right now and what He had made of me. Pero, conforme ba kayo, parang ipinagbabawal na ngayon yung umakyat sa andas dahil marami rin nasasaktan yata. So, this year, parang pinagbabawal na. Lalo ng mga kabataan. Kaya nga, kasi may mga nasasaktan din, may mga, tsaka nasisira po yung andas. Eh, ginagastusan din po yung mga lubid, yung mga kuan. At saka baka may mga madisgrasya. Pero syempre, yung alam mo naman yung mga panata, nasasampa ako dyan, Lord. Ganito ang gagawin ko. So, kailangan taon-taon gagawin niya. So, nasa kanila yung minsan. Okay, any other question? Sir, sorry, Sam. Okay, John. Parang dapat maging concerned tayo bukas about yung super flu. Kung hindi Yeah. yun po yung ano. Sasama sa... Ang tinatawag dyan is faith. Faith, mananampalataya. Pananampalataya. Kaya nga actually it's just a flu, di ba?
Buti sana kung COVID, natuloy pa rin naman. Ay, natigil pala yun ng COVID. Tapos, the following year, naka-face mask yung mga tao, etc. So sir, sumasama kayo sa procession mula doon sa Luneta hanggang makarating ng... Sa mass pa lang hating gabi, I go there. And then, sa procession, pero hindi naman kasi maghapon yun. Marami namang gagawin. Siguro may portion lang. Now, I say the rosary during the procession. Nakapaa rin kayo, sir? Nakapa, nakikita tayo ng mga tao. Last year, dati, panataw ko na papasan, yung say pasan, yung dala mo yung lubid, yung sasampa kasi akit ka sa taas. Ginawa niyo dati yun? Taon-taon. Pero last year, talaga sobrang dami na ng tao, napakahigpit, di ka makalabas. So pag sinabing bitaw, pag bibitaw ka, kailangan, dapat sundan mo sila lahat. Kung nasa kaliwang balikat para makabitaw ka. Problem is, sobrang tao, may mga tao dito, hindi ka makabitaw. So ang ginawa na ng kasama ko, binitbitaw ko dahil hindi na ako makahingi. Delikado Sir, you to. never missed for 18 years. No. Yearly talaga. So, yeah. Pero di ba, security issue ngayon na kung sasama pa kayo, senador pa kayo. Well, we'll leave it all to God. Faith pa rin yan. It's Faith. fate. God will do something about it to protect. I mean, well, we'll leave it to the hands of the Lord. Actually, there's a lot. There's a lot of blessings and God saved me so many times. Believe it or not, I am using this is already my 12th life. Talaga? Marami. 12. Started when I was Ano yung accident, sir? Or may threats? accident. I was in 4th grade. Nakagat po ako ng aso na askal. Hindi ko sinabi sa nanay ko dahil yung nanay ko disciplinarian, wala raw kami panggamot. So kinagat ako ng aso. Ginawa ko lang, pinadugo, nilagyan ko ng iodine yung sugat. Hindi ko sinabi sa nanay ko. 2 days after namatay yung dog. Oh, di ibig sabihin may rabies. Rabies. So sabi ko sa nanay ko, Ma'am, sabi ko, ano kayo mangyayari sa kaklase ko na nakagat ng aso? Sabi ko, namatay yung aso. Ay, naku, Diyos ko. Sino ba magulang niyan? Kausapin ko. Sabi ko, "Wag na." Sabi niya, luko-lukong bata ka. Sino ba yun? Sabi niya, kawawa naman yung nanay. Sabi ko, ako, naku, nasugatan ka na, nakagat ka na, napingot ka pa. Dinala ko sa ospital. Sabi ng doktor, too late na po yan, Mrs. Bigyan nila natin siya ng gamot na for 1 year. Eh, kaya nung natin malalaman kung na rabies siya, sabi ng doktor, di po natin malalaman, pagdating po niya ng 20 years old, grade 4 ako noon, so mga 10. Ganun So ba? 10 years. So pagdating ko po ng 20, nag-aaral na po ako din sa UE, ligo po ako dahil sabi niya, mga palatandaan daw, Yung takot na maligo. pag natakot ka sa tubig, maligo. Ang ginawa ko, 4 na beses ako naliligo sa isang araw. Nagagalit naman si Kuya Mon. Dahil nagbabayad siya ng tubig. Sabi niya gano'n, sasayang. Yun po ang una. Pangalawa ko po, yung sa Iwahig kami, dahil doon kami lumaki sa Palawan, swimming kami, napulikat ako. Lahat na ng tao, nakaalis na. Ako Ikaw na na naiwan. Wala na, nandun na po ako sa ilalim ng tubig. Malalim po yung balsahan ng tawag doon. So pagdating, may dumaan na PDL, preso, inangat ako dahil narinig niya para ako na sumigaw na tulong. So that's pangalawa. Marami, may mga instances na pneumonia pa ako. Na pass out ako for 2 days. Iyan ang problema doon eh. So sir, it means may mission ka pa daw sa buhay, di ba? Siguro, we'll see. We'll see. We'll see. Okay. Ano? Sir, to be very, very, very sure, you are pushing for zero on program for 2027 budget. Yes. Including the foreign assisted project. Hindi, pag foreign assisted, ma'am, may ibig sabihin talagang Automatic kailangan niya kasi meron may yun. mga oo. Okay. Siguro parang foreign assisted na lang. Ang kasi nakakahiya naman, pumayag tayo, magpopondo sila tapos hindi natin tutuloy, di ba? Di wag na lang. So may UA pa rin, limited to foreign assisted Foreign project. assisted na lang siguro. Kaso mo, yung nangyari, yung last year po, yung foreign assisted, yung hindi, naka-program talaga, nilagay sa unprogram. Kaya nagalit yung isang gobyerno. Nagwawala. Bakit nilagay sa unprogram yan? Kasi inalis pala doon. Yung kanyang mga flood control, nilagay niya sa program. Yung? Sa program. Yung ano? Foreign assisted.
Kasi may mga projects sa pagkaintindi ko na priority talaga yung unahin. Kasi problema ng ating money, di ba? We don't have enough. So Kasi may- sinasabi lang, pag may pera tayo, then we will do. And then we let our counterparts know that also. So sir, may foreign assisted na nasa program at merong nasa unprogram, tama po ba? I think so. I have to review. I'm not so sure. I have to review. Sir, sorry. Super. No to unprogrammed unless foreign assisted? Kasi paano mo naman nanakawin yun? Sasabihin ng counterpart natin, hoy, ninakaw niyo yung pera namin, saan na nangyari? So it's kind of hard, di ba? If you have a partner, business partner, di ba? Kung tayo magpa-partner to sa business, alam ko man nanakawin ko yung project na yun, yung paggagastuhan natin. Yung problema na yun, in the first place, bakit pa tayo nag-agree na magkaroon na tumulong sila sa atin? Nagkaka-delay, uma-atras, di ba? Pero hindi tayo One kakasuhan. example of that, yung North Trail, ilang taon na yan, di ba? Panahon pa rin ng Pangulo yan. Even before President Duterte and North Trail na yan, hanggang ngayon. Lagi na sa program, hindi na natapos-tapos. Ngayon pa lang na tumutulak dahan-dahan. Kaya nagtataka nga yung mga tao, sinasabi, ano ba ito? Para saan ba ito? Kaya yung driver, sabi ko yan, yung North Trail. Ang tagal na nito, boss. Sabi ko, ang gagawin natin. Logical, sir, yung kesa dun sa mga ayuda na mas dapat ang program dapat yung ayuda. Kailangan ho natin i-balance din kasi. Kasi naghihirap po tayo na bayan. Pag hindi ho tayo nagbigay ng ayuda, paano po yung mga kababayan natin? How will they survive? Kagaya po ng mga, lagi po tayong dinadaanan ng mga bagyo, lagi po tayong dinadaanan ng mga kalamidad. Saan po kukuha ang mga tao? Saan po lalapit? Sa gobyerno na naman. Pagpapagamot, alam mo naman, hindi pa 100% satisfactory yung ating UHC, yung ating PhilHealth, hindi pa niya nababa. Unlike sa mga Medicare ng US o sa ibang bansa, sa Switzerland, sa Singapore, la libre. Tayo hindi. Ilang porsyento lang sinasagot. So, kailangan din natin talaga na ilagay dyan sa mga ayuda ng mga soft project. So, kailangan din natin, we have to determine ano ba yung ipra-prioritize natin. Wala pang iniwan yan, ma'am. Like I said, doon sa mga unprogram na yan versus the program, di ba? Ano ba talagang kailangan ng bayan natin? Anong kailangan unahin natin? That's what we need. Marami tayo sa paligid natin ng mga mahihirap na kababayan natin. Saan sila tatakbo? Di sa gobyerno din. Kung hindi ho natin popondohan yan, yung mga ayuda na yan, yung sinasabi lang natin, para hindi po magamit, wala na dapat rekta na. Kahit ako tatanungin siguro sa susunod, talagang, ngayon nga actually, ginagawa na po yan, bawal na po yung politiko. Dapat naman talaga hindi yung politiko magbibigay dahil niya pera yun eh. Bakit ka nandoon? Anong purpose? Para magmayabang. Ako nagsabi niyan, akong humingi niyan kay Senador, kay DSWD, akong humingi kay DOH. Don't need that. Dapat sabihin niya, pera po ninyo yan. Dapat gano'n na lang. Or pumunta ka doon sa DOH. Dapat naman gano'n naman po talaga ngayon. Pag may lumalapit sa office namin, pinapapunta po namin doon sa DSWD. Pag may humingi po ng tulong, pinapunta po namin sa DOH. Hindi po ako pumipirma-pirma doon ng papel na please accommodate. Hindi ho. Ang ituturo mo na lang, dapat ang tama pong proseso, papuntahin mo sa DSWD yung constituent mo. I-endorse Papuntahin nyo mo sa lang. DOH. I-endorse nyo lang, Exactly. sir. Pag yung ginagawa ko na sa programa ng radyo namin, sa public service, we call up the secretary, sir, kailangan po na ito, hindi makabayad, 120,000. Papuntahin mo dito, Boss Erwin. Pinapunta namin yung tao. Dapat ganun lang yung gagawin ng politiko. Okay, teka. Si Malu mukhang gusto itanong. Hi, sir. Balak po ng US na ibawal na yung dual citizenship. Sa tingin niyo, dapat itong maging concern ng gobyerno? Ay, kailangan ko siguro mapag-aralan yan. Depende rin ho eh. Kung ano hong reasons nila at anong reasons mo bakit kailangan mo may dual citizenship. Ibig sabihin, kung pumunta ka ho doon para maging citizen, why will you still have this citizenship? So, depende ho eh. May mga iba kasi na gusto nila parang in touch pa rin sa roots nila sa Pilipinas, di ba? Na yung mga benefits, karamihan naman kasi yung benefits lang po yung hinahabol nila doon, employment benefits, kasi may mga social protection po sila doon, yung social security, pag retire po nila, may natatanggap sila X amount of dollars. Dito, magkano naman, kumpara naman dito sa SSS natin, Panginoon ko.
Ay, pero sir, di ba, yung US yung magbabawal. So, kailangan nilang i-renounce yung kanilang Filipino citizenship. Exactly, parang yung gano'n eh. Yun ang sinasabi ng US, isa na lang dapat ang citizenship mo. I don't know paano gagawin ng mga kababayan natin na may dual citizenship. Okay, Mean. Ayun, yan, okay lang ho, nagkakaedad ho tayong lahat. Okay lang yan. Sir, do you think pwedeng maging source ng corruption yung unprogrammed funds? Kasi sabi niyo po, gagawan ng paraan para pondohan yan. Yes. Ako ang tingin ko, as a point of view, as a journalist, as an investigative journalist, yes, pwede na magiging source ng corruption yung program. Kaya nga po, sinasabi ko next year, kung maaari, except kung mga foreign assisted, wala na lang tayong unprogram. Bakit pa tayo, like I was telling you kanina, why do we need unprogrammed projects? Wala nga tayong pondo. Pag napondohan, di wag na lang, wala naman tayong pondo, di ba? Every year naman, ipangungutang mo. Para sa pangungutang mo, para makapasyal ka Boracay, para makabili ka ng bagong TV, papangutang mo. Para makakuha ka ng CCTV, mabantayan yung paligid mo. Kahit wala kang budget para doon, pangungutang mo. It's like that eh. Unlike siguro kung may business partner ka, may isang plantation ka, yung partner sabi, ako na bahala, hati tayo, pero ako muna ang aabono dyan. That's fine. Pero kung ikaw magkukusa na kukunin mo sa program, ilagay mo sa program dahil magkakaroon ka ng pondo, yun hindi ko maintindihan. Wala nga tayong pondo, di ba? Deficit tayo. Mabuti sana kung namimit natin ang target. Hindi ho natin namimit yung target natin, yung tax collection target at mga revenue targets natin, hindi eh. Yung sinasabi 6.793, ipangungutang natin yung iba doon eh. We haven't collected that yet. We're still short. Then, how come, kung tatanungin mo, simple mathematics, bakit ka nga, di ba? You make, for this year, kasama ng bonuses mo, sabihin natin, you make 50,000. And then expenses mo, pagdating mo ng bahay, aabot ng 75. So, lagi kang deficit every year. So, mangungutang ka na naman. So, lumalaki yung utang mo. Di ba? Kaya nasa 17 trillion something na yung utang natin. So, hindi talaga pwedeng maging corruption-free yung 2026 budget kasi may unprogrammed pa rin po. No, I'm not saying that. Siguro kung lahat naman nakabantay, lahat tayo nakatutok, siguro baka magdahan-dahan yung may mga nagbabalak dyan, nagpaplano. Wala akong sinasabi na corruption-free, hindi pwede maging corruption-free. Kailangan lang siguro talaga tutukan. Tabo, lahat. Ngayon, nung pumutok ito, lahat hands-off. Kaya ginawang live streaming pa yung national budget natin. First ever na BICAM para ika nga na may pakialam ang taong bayan. Siguro kung hindi pumutok ito, tuloy-tuloy pa rin. Yung BICAM sa mga hotel room. Oh. Siguro na usap, one for you, one for me, one for him, one for them. Mabuti nga nangyari ito para nakita, pati yung tao na involved, nakikita kung saan pupunta. Yun lang question natin, unprogram. Pero kung akong tatanungin mo next year, I will really say na let's do away with a program. Let's stop this. Except siguro kung ika nga ay ito ay foreign assisted programs or projects. Sir, last question pahabol ni Nympha. Dapat bang tuluyan pa rin ng Blue Ribbon Committee ng arrest warrant si Saldico kahit pinapaaresto na siya ng korte? Depende sa, we already gave it to the court, yung ebidensya namin. So, hindi naman pwede mag-issue ang Blue Ribbon ng warrant of arrest. Only the courts. Hindi kung let's say, i-contempt na po siya dahil sa hindi pagdalo and then Yes, sangayon ako, yung problema saan natin hahanapin. Hindi nga malaman, maging ibang authorities, di na alam ko, nasa Portugal ba ito, nasa Spain, nasa France. And then second question ni Nympha, hindi na makita si Gutesa, off the hook na po ba dahil dito si Romualdez at Eric Yap kung walang accuser? Ayun ang magiging problema, kailangan pag-aralan. Yun ang sinasabi ni Senator Lacson.